Pwede ka ding makulong, promise. Yes, pwede ka makulong kapag hindi mo nabayaran yung utang mo sa isang loan app. Bakit pwedeng oo? May nakukulong nga ba sa hindi nabayarang utang sa online loan app? Tara, pag-usapan natin. Yes, hello mga tropa. Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel at kung gusto mo rin ng mga ganitong klaseng niche or iba pang contents kung paano kumita ng pera online, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na mga videos kong i-upload. At regarding sa tanong na may makukulong nga ba kapag hindi mo nabayaran ang utang mo sa isang online loan app? Well, ang sagot dyan ay pwedeng hindi at pwede ring oo. By the way, disclaimer lang po, hindi ako isang lawyer at ang knowledge na isi-share ko dito sa video ito ay base lamang sa mga information na ni-research ko at sa mga information din na na-share ng mga ilang abogado din na content creator sa isang platform online. Interesting ang topic na ito kaya panoorin niyo ang video ito hanggang sa matapos. Actually, depende sa paggamit mo at pag-unawa, may magandang bagay din na naitulong ang pag-utang or ang online loan app. Especially in terms of financial emergencies sa ating buhay. Yes, hindi natin madidinay yan. Tapos of course, dapat bayaran mo ito on or before the due date. And after that, mafe-feel mo talaga na sobrang laking tulong ng mga online loan app dahil naitawid mo ang iyong problema. Pero yun lang, hindi lahat ng mga gumagamit ng online loan app may kaparehong kapalaran. Merong mga umutang at sa kasamaang palad dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay hindi nila agad nabayaran yung mga utang nila sa online loan apps. Worst is yung interest ng principal ay lumalaki at yung interest ay pinapatungan ulit ng interest. So, compounding na siya hanggang sa hindi na nila tuluyang mabayaran yung utang nila sa online loan app. So, what if wala akong pambayad sa utang ko? Dahil for example, ibinayad ko sa kuryente, hospital bill, tubig, ano pa dyang dahilan na very emergency. Ibinayad ko doon yung supposedly na pambayad ko sa aking utang. Tapos, hindi ko na tuluyang nabayaran yung utang ko. Makukulong kaya ako? Aba, ewan ko sa'yo. Well, according sa ating saligang batas, pwedeng hindi. Sa pwedeng hindi ka makukulong kasi pag hindi ka nakabayad ng utang mo, ito ay tinatawag na civil case or collection of a sum of money with damages. Yes, hindi ka basta-basta makukulong. If may guarantor ka naman, what if lang ha, if may guarantor ka na pumirma doon sa kasunduan. Sample lang yan ha. If may loan app na nagre-require ng isang guarantor para ma-approvean ka sa iyong application for loan. At pag nagkataon na hindi ka nakabayad ng utang mo, yung guarantor mo na pumirma doon sa inyong kasunduan ng lender, siya yung magbabayad ng utang mo. So, kawawa naman siya. Kaya kayo dyan, mag-ingat sa pagpirma guys ha, bilang isang guarantor kasi marami nang nabiktima niyan. Sila yung nagbayad ng utang nung kakilala nila. Pero syempre, ngayon, meron ng mga easy steps kung paano mag-apply. At karamihan sa kanila, no need na ng guarantor para makapag-loan ka sa kanilang loan app. Back doon sa utang mo, so civil case siya. So, hindi ka makukulong. Oy, nag-smile yung pala utang. Natuwa dahil hindi pa siya makukulong sa utang niya. Pero, pwede ka ding makulong. Promise. Oh, no. Yes, pwede ka makulong kapag hindi mo nabayaran yung utang mo sa isang loan app. Bakit pwedeng oo? According sa mga information na na-research ko, pwede ka daw makulong kapag nangutang ka na may halong panlilinlang or fraud, panloloko, or estafa. Ang estafa ay isang krimen na nangyayari kapag may panlilinlang, panloloko, or pagmamalabis ng tiwala na nagdudulot ng pinsala sa iba. So, ang utang na hindi nabayaran due to financial problem ay isang civil case lang at hindi siya magiging isang criminal case or estafa. So, hindi ka makukulong unless may panlilinlang, fraudulent intent, o niloko mo yung lender sa simula pa lang ng proseso ng pag-utang mo sa kanilang loan app at magiging estafa na siya. So example, nangutang ka sa isang loan app at nagpanggap ka na may kakayahan kang magbayad. Pero yung intention mo talaga hindi ka talaga magbabayad sa utang mo after mo makuha yung pera sa kanila. Yan. Estafa yan. Pwede kang makulong dyan sa ginagawa mo. Ayan, sa mga expert dyan. Akala nyo makakalusot na kayo? Char!
Of course, hindi ka naman matatakot kapag malinis naman yung intention mo sa simula pa lang, no? So now, kailan ba maituturing na estafa ang isang case? Sabi sa impormasyon na nakuha ko online, una daw ay yung nag-apply ka for loan gamit ang panlilinlang. Gumamit ka ng peke or hindi totoong impormasyon o documents sa application mo. Next, nag-abuso ka ng tiwala or abuse of confidence sa pera man o ari-arian na ipinagkatiwala sa'yo. Kaya sa mga may plano dyang gawin ang panlolokong ito, huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Yes, kaya kung tatanungin nyo ako kung makukulong ba yung nangutang ka sa isang loan app at hindi mo nabayaran, well, pwedeng hindi at pwede ding oo. Depende kasi sa ginawa mong hakbang sa pag-loan ng pera sa online loan app. And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!